So ayun, I was just being sino ba yung mga talagang nakatulong sa aking faith bilang mananampalataya. Okay. So, meron po ako dito, not necessarily ng mga preachers sila, but pag napapanood ko yung mga palabas nila sa TV, ako ay gumagaan at ako ay nable-bless ng husto. First, Rene Rowland. Si Rene Rowland ay isang Hollywood actress dati na hindi nag-click at maraming pinagdaanan sa buhay hanggang nakakilala sa Panginoon at ngayon isa po siyang preacher. Siya po ay nag-preach, no? At siya po ay mahusay pagdating po sa grace. Grace talaga ang kanyang porte kung tawagin. Pangalawa, Tony Evans. Si Tony Evans po ay mahusay at magaling ang eschatology niya at magaling din po siya sa Christian living or practicality. Gusto ko po yung mga practical ways niya on how a Christian live. Pangatlo, China Phillips Baldwin. Si China Phillips po ay dating member ng Wilson Phillips, no? Ang Wilson Phillips ay merong, tandaan niyo to, 4 ang #1 hit single nila sa US. Hold On, 1990, tapos Release Me, after 3 months, nag-1 yung Release Me noong September 1990, at Impulsive, nag-1 noong December 1990, at You're in Love, #1 noong 1991. I think May or April, no? At ang album nilang Wilson Phillips ay bumenta sa buong mundo ng 25 million copies. 30 million copies worldwide. Isa sa pinakamabiling album sa buong mundo. Pero si China ay nakakilala sa Lord at ngayon meron siyang California preaching. Ito pong kanya pong vlog na ito, makikita mo yung katotohanan ng buhay. Ang Christian living, ang Christian life po ay hindi yung sasabihin mo lahat fine, no? Meron talaga sa pero sa gitna ng lahat ng yan, makikita mo sa vlogs niya, sa buhay niya, pinagdaanan ng pamilya niya, grabe. Pero sa pananampalataya niya, sa biyaya ng Lord, ayan siya, okay? Siyempre, pang-apat, paborito ko ito, si Bas Reichken. Si Bas Reichken po ay isa pong Swiss, taga Switzerland po yata, o Germany. Siya po ay talagang mahusay po sa grace. Dito ko po natutunan yung talagang hindi na kailangan yung institutional church at ang institutional church po ay ginamit upang ang mga tao ay pagkakitaan ng mga pastor. So, nakita ko rin po dito na wala pong tinawag na pastor sa Biblia. Maski si Pablo hindi nagpatawag ng pastor. Pero ang gawain ng pastor para po sa ating lahat. So, wala rin masama kung patawag ka ng pastor. Amen? Lalo na kung may gawain ka naman tulad namin, okay lang po yun. Pero yung institutional church po, hindi po diyan. Kasi sa institutional church, meron pong isang tatayo na tawag nga pastor, tapos siya ang namamahala sa buong congregation to the point na namamanipulate na at nadideceive yung ibang mga tao. I'm not saying all, but yeah, most of all right now, last days po tayo. Ganyan po talaga ang akin po nakikita. 5. Ang mag-asawa po ito, si John Crouch at saka si Paul Crouch ng TBN, Trinity Broadcasting Network. Nable-bless ako sa kanila kasi in 1973, hindi nila alam kung paano nila uumpisahan yung Trinity Broadcasting Network until, ang sabi lang ni John Crouch, where does the Lord take us? Saan tayo dadalhin ni Lord? And then, boom! Sila ang pinakamalaking Christian, anong tawag dito? Christian Broadcasting Network sa buong mundo ngayon. Okay? Pero nag-iba po ang takbo nung naging hit na ang internet kasi meron din po silang channel dito pero hindi na po katulad ng dati na nanonood ang mga tao sa TV. Tapos, kasama po diyan, siyempre, pinapakinggan ko rin si Joel Austin. Maganda po siya dahil nakaka-uplift yung mga mensahe po niya at nakakapagbigay po ng liwanag at tawag po rito, katotohanan sa buhay. Actually, nung talagang dumating yung down na down ako, siya ang laging pinapakinggan ko. Oo, pinapakinggan ko rin si Joyce Myers. Mahusay din po si Joyce Myers. At meron akong dating pinapakinggan na hindi ko na pinapakinggan po ngayon sapagkat nakakita ko ng red flag sa kanilang mga ministry. 3 po yan. But I will not going to tackle that here. No? Ayun po. At
Si Paul Crouch naman, asawa ni John Crouch yan. Si John Crouch at saka si Paul Crouch mag-asawa sa TBN po. Namatay na po silang parehong mag-asawa. Okay. Pero ang TBN po hanggang ngayon, still, nandyan pa rin po. At ngayon po marami akong nadidiscover na mahusay din sa grace at saka sa eschatology. Pero itong mga sinabi ko talagang itong lagi kong binubuksan, Rene Roland, si Buzz Rajkin, mga yan, Tony Evans, at syempre, ang panghuli ko po ay si Dr. David Jeremiah. Si Dr. David Jeremiah, ito po talaga ang masasabi kong meron akong study Bible niya, meron akong mga, yung kanyang, meron akong mga, ang tawag doon, mga magazines, no? Yan, mahusay po talaga yan, no? Especially po sa eschatology. Meron akong ibang hindi agree when it comes to Christian living kasi medyo works pa siya. Pero pagdating doon sa eschatology, champion yan. Walang tatalo dyan. Sabihin ko po sa inyo, walang tatalo sa kanya. Okay? Tapos, yung bago ko pong nagugustuhan ngayon sa eschatology, si Allen Nolan. Si Allen Nolan, mahusay po yan. Allen Nolan. Matanda na po siya ngayon, but hindi nagbabago yung kanyang ano. At ngayon, sa pagmamalaki ko pa rin, gusto ko pa rin si Hal Lindsey. Hal Lindsey. Mahusay po siya sa eschatology, mahusay siya sa paliwanag, although pinipintasan siya. Pero nakita ko yung kanyang dedikasyon. Patuloy, hindi sumusuko, sumablay man ang kanyang mga prophecy, patuloy pa rin. So, ayan mga sinasaluduhan kong preacher. But I'm not saying na hindi ako nakikinig sa iba, pero ito pa talaga yung mga talagang, wow, talagang uunahin kong pakinggan kumpara po sa iba. Ano po? At naka-contribute ng malaki sa buhay ko bilang isang mananampalataya at bilang manggagawa na rin ng Panginoon sa mga huling panahon na ito. Bye-bye.